Welcome back mga kabayan, dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nerds TV 51. Good afternoon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Binabati ko po kayo ng magandang hapon. Pati po ang mga kabayan nating OFW sa mga kaipanig ng mundo. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon po ay araw po ng Huwebes, 20 ng buwan ng Agosto, taong 2026. O yan, sa mga nanonood po dito, sa mga kaanib sa INC, araw po ng Huwebes ngayon, nakasamba na po ba ang iba dyan sa inyo? Huwag niyo pong kalimutan, mamayang gabi may pagsamba. Kalimutan nyo na lahat. Huwag lang ang pagsamba, mga kabayan at mga mahal kong kapatid. Pag-usapan lang po natin, mga kabayan. Ito pong talagang nag-viral itong pahayag ni Jose Claire Castro, mga kabayan, tungkol sa mga guro. Pero bago po tayo magpatuloy, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa tuwing may upload tayong mga reaction video. Dito lang po sa Nerds TV 51. Ito nga po mga kabayan. Marami po ang nagalit sa ginawang pahayag ni Jose Claire Castro tungkol nga po sa mga guro. Yung nangyari po kasi ito ng mga kabayan, nagbigay po ng payag si Jose Claire Castro tungkol nga po sa nangyari na pamamaril ng isang estudyante dyan po sa Ateneo de Zamboanga University. O kung saan ay nagkaroon po ng payag si Jose Claire Castro sa kanyang press briefing sa Malacanang. Ang sabi po kasi ni Jose Claire Castro, mga kabayan, natanong siya, ang sagot niya ay, sabi niya, minsan na po nating nakita mismong ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ang nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang mudo. O yan po ang kanyang naging payag. Kaya nga po sa payag na yan, ay nag-react po dyan si Daryl Yap, mga kabayan. Yung bata na to na yung batang laging nagpapapansin sa social media rin, mga kabayan. Nag-react agad siya, mga kabayan, at nag-post po siya sa kanyang social media account bilang tugon nga sa pahayag ni Jose Claire Castro. Ang sabi yung nakapost po kay Daryl Yap, mga kabayan, ang sabi niya, ang tatay at nanay ko ay parehas retired public school teachers. Kaya naman, minura niya, minura niya, mga kabayan. Alam niya na, minura niya, putang. Di tayo nagmumura, mga kabayan, kasi bad yan bad. Huwag natin gagayahin yung mga yung ibang mga content creator, mga kabayan, at ibang mga vlogger, palamura, hindi po tayo ganon, mga kabayan. Alam nyo, ang totoo niyan, diyan po talaga nakukuha ng mga kabataan na yan, yung mga ganyang klaseng mga pag-uugali. Napapanood kasi sa social media yan napapanood. Siyempre, ginagaya ng mga bata yan. Parang natatanim sa isipan nila, ayos lang naman pala magmura, di ba? Katulad ng ginagawa ng mga Duterte. Si Duterte, di ba, puro mura lumalabas sa bibig. Yan po ang kanilang natututuhan. Dahil nakikita nila, matatanda ang nagsasalita at isa pa, di iniidolo nila ito. At manunungkulan sa gobyerno. Kaya ganyan ang mga nagiging pag-uugali ng mga kabataan ngayon. Balikan natin to si Daryl Yap, mga kabayan. Ang sabi niya ni Daryl Yap, yun nga, ang tatay niya raw at nanay niya ay parehas retired public school teacher. Ang sabi niya, kaya minura niya si Claire Castro bilang pagtutol.
Pero ang tanong mga kabayan, tama ba na murahin mo ang isang tao dahil lamang sa hindi mo nagustuhan ang kanyang naging pahayag? Oh, ay mali yan. Kasi yung ganyang sinabi mo, yung minura mo yung isang tao, parang tinamaan ka doon, di ba? Oh, tinamaan ka doon, malamang. Of course, pinagmalaki mo pa. Teacher at nanay-tatay mo, teacher. Oh. Tapos yung ugali mo, ganyan, nagmumura ka. O, ibig sabihin, tanggap mo na hindi ka naturuan ng mga magulang mo ng tamang asal. Lalo na yung mga magulang mo pala ay mga teacher. O, di ba? O. Ganun yun. Ngayon, kung hindi mo gusto yung sinabi ng isang tao, ay batuhin mo dapat siya ng pak. O. Hindi chicken pak mga kabayan ha. Batiin mo siya ng pak. Ibig sabihin, batiin mo siya ng katotohanan. O dapat ang sinabi mo na lang, yung tatay ko, nanay ko, public school teacher. O, nakita ko ang kanilang sakripisyo sa kanilang mga pagtuturo. O gano'n na lang, ipakita mo yung katotohanan na ikaw nasaksiyan mo na ang mga magulang mo ay talagang malaki ang sakripisyo. O, at hindi naman sila gano'n na ibang mga guro na sinasabi ni Claire Castro na nagtuturo ng kawalang mudo, kawalang respeto sa kapwa, o di ba? Pero yung mumurahin mo, yung si Claire Castro, ay imbis na maganda na sana yung ang dating mo pinagtatanggol mo yung mga guro Kaya lang yung bandang huli, yung may kasama ng putang ganon, nagmumura ka, ay lumilitaw na isa ka rin sa hindi naturuan ng tamang asal ng mga magulang mo at sila ay mga guro pa naman, di ba mga kabayan? Dapat ipinakita mo. Naging magalang ka. Hindi yung mumurahin mo yung isang tao mga kabayan, di ba? Kasi, mga kabayan, sa etika at kagandahang asal, hindi nararapat na tugunan ng mura at masamang salita ang kahit anong pahayag ng ibang tao. Nawawala ang bigat at halaga ng iyong pagtutol. Kapag ikaw, Daryl Yap, ay naging bastos na. Bastos yun nawawala na yung bigat mo sa pagtutol sa sinabi ni Claire Castro. Kasi naging bastos ka. Sa batas kasi mga kabayan, bagamat may kalayaan sa pagsasalita, ang labis na pagmumura at panlalait ay maaaring ituring na paninirang puri o paglabag sa kagandahang asal. Ayan po ay nakalagay po yan sa ilalim ng Revised Penal Code at ng cyber crime law. Kaya niya mga kabayan, lalo na kung yung pahayag ay nakakapinsala, hindi ito protektado. Hindi protektado yung pahayag mo ng malayang pamamahayag, mga kabayan. Ganyan yan. Kaya diyan, itong si Daryl Yap, mga kabayan, ano lang to nagpapapansin lang yan kasi laos na yan Wala nang yan, si Daryl Yap, mga kabayan. Ngayon, sino pa ang Sino pa ang nagbigay ng reaksyon sa sinabi ni Jose Claire Castro? Nag-react din si Tinyo. Sabi niya, dapat humingi daw ng sorry si Claire Castro. Di ba? Sino pa ang nagbigay? Itong si Ruby Bernardo, mga kabayan, ng tagapangulo ng Alliance of Concerned Teacher o AC. Ano sabi ni itong si Ruby Bernardo? Ang sabi niya, may post din siya, ito post niya, sabi niya, nakaka-insulto po talaga ito sa aming mga kaguruan.
lalo pa, ang tanong nga namin, ano pa ang dapat nilang isisi doon sa ating mga guro? O yun ang sabi niya, mga kabayan, ang reaksyon niya. O. Bagay, wala naman masama sa sinasabi niya eh. Kumbaga siya pinagtatanggol niya yung mga guro dito, mga kabayan, di ba? Pero ang tanong, yung sinabi ba ni Claire Castro nilalahat niya ba ang mga guro? Hindi niya nilalahat ang mga guro. Ang sinabi niya, mayroon iilan sa mga guro ang nagtuturo ng hindi magandang asal. Hindi niya nilalahat. Alam niyo po kung bakit, mga kabayan? Kasi si Claire Castro, ang sabi niya nga, yung mga guro niyan, nire-respeto niya yan, ginagalang niya yan. Bakit? Kasi yung nanay ni Claire Castro, mga kabayan, isa rin palang public teacher Kaya ganyang kataas ang kanyang pagrespeto sa mga guro. Ang sinasabi niya lang, mga kabayan, talagang mayroong ilang mga guro na gumagawa ng ganyan. Aminin man natin at sa hindi, mayroon talagang ganyan, mga kabayan. Bakit? Ano ko pruweba? O ito, yung isang pruweba, mga kabayan, yung isang teacher na nag-viral na taga-Samar. Ito, yung taga-Samar, mga kabayan. Yung pinost niya, ito kasing guro mga taga-Samar, mga kabayan. Isang guro na taga-Samar nag-viral sa video. O di ba? Pinost niya kasi yan, mga kabayan Kung saan tila, inihikayat pa niya ang kanyang mga mag-aaral na magsalita ng bastos laban kay Pangulong Marcos. Sa kabila ng malinaw na paglabag ito sa tungkulin at pamantayan ng mga guro, bakit tahimik ang teachers party list? O di ba? Bakit hindi ninyo ito pinuna? Tinyo. Representative Tinyo, bakit hindi nyo ito pinuna? Ito, Ruby Bernardo, bakit hindi niyo pinuna yung teacher na ito? Sa halip na kundinahin ang maling gawain, tumututol lamang kayo sa pahayag ni Yusek Claire Castro na nagsabing may ilang guro na nagtuturo ng kawalan ng respeto sa mga mag-aral. Tama ba na ipagtanggol ang karamihan ngunit nananahimik sa mali? May pagkiling ba kayo? May kinikilingan ba kayo? Ang inyong paninindigan? Tinututulan ninyo yung sinabi ni Claire Castro, samantalang yun may katotohanan. Di ba? Tapos yung teacher na to na nag-viral, tahimik kayo, hindi nyo pinuna. Di ba? Parang, di ba? One-sided kayo pagka ganyan. Dapat, tama ay pagtanggol ninyo yung mga guro. Pero, dapat punahin din ninyo yung mga guro na gumagawa ng ganyan mali. Yun po, mga kabayan, dapat maging pares kayo. Congressman Tinyo, naririnig mo ba? Itong si Ruby Bernardo, tagapangulo ng Alliance of Concerned Citizens, teacher. Pinunan nyo ba yung teacher na ito? Nag-viral ito Akalain mo, yung mga estudyante niya, binabastos si Pangulong Bongbong Marcos. Binabalasubas ang kanyang mga estudyante. Aba, itong teacher na to, tuwan-tuwa pa sa pinaggagawa ng kanyang mga estudyante. Hindi pa siya nakontento, mga kabayan. Pinost niya pa sa kanyang social media account. Kaya yan ang tanong natin kay Representative Tinyo at saka dito kay Ruby Bernardo, tagapangulo ng Alliance of Concerned Teachers. Bakit hindi nyo pinunayan? Maging tayo, maging patas tayo. Di ba? Maging patas kayo. Hindi masama yung ipagtanggol ang teacher. Kahit ako,
Maraming mga teacher talagang matitino. Ang totoo niyan, may mga teacher pa nga talaga na ang kanilang mga estudyante, halos ituring na nilang tunay nilang mga anak eh. Nakikita ko yan. Kahit ako nung nag-aaral pa ako nung araw, mayroon yung teacher ko noon, yung namin, advisor talagang nakabantay lagi. Minsan pa nga, meron kaming kaklase napapansin ng advisor namin, tila pagka na break time hindi nagbe-break time Kasi yung pala, wala siyang baon. Anong ginagawa ng advisor namin? Binibigyan niya ng baon para makapag-break time. Marami sa mga teacher talaga. Kahit tayo, pinagtatanggol natin yung mga teacher na yan. Alam natin yung kanilang sakripisyo, talagang mahirap ang maging isang teacher. Sa dami ba naman yung alagaan mo yan sa isang classroom di ba? Mahirap. Pero, wag naman nating konsintihin yung ibang teacher na meron talagang gumagawang ganyan. Yan ang totoo. Di ba? Mga kabayan, hanggang sa muli, ito po ang Nards TV 51.